Noong 2030, nagbago ang mundo dahil sa pagsabog ng spiritual key, at bigla, lahat ay nakapag-cultivate na ng immortalidad. Pero iba ang naging katotohanan, at isang boss ang sumisigaw tungkol sa pagtatrabaho ng husto para lang makabayad ng mga gastusin. Sawa na sa kahihiyan, isang empleyado ang sumabog at sinabihan ang lahat na magsilayas, idineklara na hindi siya alipin sa trabaho, at nag-quit agad. Dahil sa di inaasahang kilos na ito, nagulat ang kanyang mga katrabaho, hindi alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, nagising ang binata bilang isang ghost cultivator, at ang kaluluwa niya ay humiwalay na lang, iniwan ang kanyang hinimatay na katawan. Ang pag-usbong ng mga superpower, ang mundo ay bumagsak sa kabuluhan, at isang digmaan para sa mga yaman ang sumiklab sa lahat ng dako. Bago ang lahat ng iyon, ang ating binata ay isang normal na estudyante lamang, nag-aaral ng husto para makapasa sa kanyang mga pagsusulit. Ang buhay niya sa eskwelahan ay ordinaryo lang. Napakabigat ng presyon dahil ang kanyang mga magulang ay nagtrabaho ng husto para magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa kanila. Sa silid-aralan, lahat ng estudyante ay binibigay ang kanilang lahat, nagsusulat ng walang tigil na parang mga makina. Gumamit ang guro ng megaphone para isigaw ang tungkol sa mga bagong materyales sa pag-aaral, sinusubukang kunin ang kanilang atensyon. Ang mga estudyante sa ibang silid-aralan ay nagulat din sa isa pang canon event na nangyayari sa kanilang kwarto. Isa sa mga lalaki sa kanyang klase ang gumising sa kanyang kapangyarihan na ikinagulat ng lahat. 10 taon makalipas, ang ating bida ang naging pinakamalakas sa lahat at tinapos ang digmaan, nagdala ng kapayapaan. Gayunpaman, isang grupo ng mga kabataang basagulero ang tila hindi nakatanggap ng abiso at gusto pa ring makipag-away sa ating bida. May pulang aura, sinabi ng ating NC na magbibilang siya hanggang 3 at mas mabuting lumuhod ang lahat at batiin siya. Nagulat ang buong madla sa ugali ng lalaki. Sakto, isang higanting daliri na gawa sa purong enerhiya ang bumaba mula sa kalangitan patungo sa wasak na lungsod. Ang napakalaking kamay ay nagpatuloy sa pagbaba, nagbabantang durugin ang lahat. Sa ilalim ng matinding presyon, napilitan ang lahat na lumuhod, hindi man lang makalaban. Pagkatapos ay huminto ang higanting kamay sa gitna, hawak ang isang piraso ng lungsod sa palad nito. Walang gaanong pagpipilian, nagsimulang sumigaw ang mga tao na si Ichen ay isang sobrang gwapo at makapangyarihang lalaki. Pagkatapos ay babalik tayo sa kasalukuyan, sa isang sobrang moderno at high-tech na gusali ng opisina. Nakikita natin ang isang magic pen na may lilang aura na nagsusulat ng kusa sa isang piraso ng papel. Ilang sandali pa, isang babaeng may salamin ang gumagamit ng kanyang kapangyarihan para kontrolin ang ilang panulat ng sabay-sabay, pumipirma ng mga dokumento. Mukha siyang natatabunan ng napakaraming papel, tulad ng mga plano sa muling pagtatayo at mga wanted list. Isang empleyado ang tumatakbo ng nagmamadali sa opisina habang iba't ibang mga file ang mahiwagang lumulutang sa hangin. Sa meeting room, ilang mga executive na nakasuit ang tahimik na naghihintay. Ipinaalam ng isang assistant sa ating bida na payapa na ang mundo, ngunit kailangang muling itayo. Sinabi niya kay Chen na kailangan niyang panagutan ang lahat ng nangyayari. Habang nililinis ang kanyang tainga, tila hindi nagustuhan ng ating bida ang ideyang narinig niya. May hitsurang naiinip, tinanong ni Chen kung nagbibiro ba siya. Nagrereklamo siya na lumaban siya ng mahigit 10 taon at ayaw niyang maging bantay sa buong buhay niya. Sumimangot si Ichen, sinasabing gusto na lang niyang maging isang lone wolf at mamuhay ng malaya. Pero hindi natuwa ang assistant sa biro at hinampas si Ichen sa ulo gamit ang isang folder. Nagreklamo ang ating bida na siya ang hindi magagapi at kailangan niyang igalang ang kanyang imahe. Pero wala siyang pakialam at hinabol siya para bigyan pa ng ilang hampas habang tumatakas siya. Tinuro siya ng babae at sinabihang tingnan ang kanyang sarili at ang kalagayan niya. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang damit, sinasabing pupunta siya sa isang mahalagang pulong na naka-shorts at sinelas. Ipinaalala sa kanya ng kanyang assistant ang kanilang mga nasawing kasama at na ang kinabukasan ng mundo ay nasa kanilang mga kamay. Dahil dito, nagseryoso si Chen at nilapitan siya mula sa likod na may ibang-ibang ekspresyon. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito at nagulat ito, tinatanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ng ating bida na iiwan niya sa kanila ang administrasyon at sabihan lang siya kung may sinumang sumuway. Idinagdag niya na bubugbugin niya ang sinumang hindi makikinig. Nataranta ang babae at hinampas ulit ang bida ng folder habang tumatakbo ito palayo. Galit na galit ang assistant, hindi niya talaga nagustuhan ang ugali nito. Mukhang nag-isip ang ating bida habang hinihintay niya ang isang seryoso at pinal na sagot mula rito. Sa seryosong tingin, tinanong niya kung sigurado ba siyang hindi niya gagawin ang hinihiling niya. Sumagot si Ichen na wala nang natitira sa buhay na maipipilit sa kanya, labag sa kanyang kalooban. Dahil sa kanyang sagot, napabuntong hininga sa pagkadismaya ang babae, dahil hindi iyon ang inaasahan niya. Pagkatapos ay nangatwiran siya na malulungkot at maiinip ito dahil lahat ay abala sa pagtatrabaho. Nagulat ang ating bida at naisip na may punto nga ang sinabi niya. Kumbinsido, tinanong niya kung ano ang trabaho, at tiniyak sa kanya na ito ay isang bagay na nakaka-relax at masaya.
Inilagay niya ang kamay sa kanyang balikat at ipinaliwanag na tumatanda na siya. May pilyang ngiti, ipinahayag niya na oras na para siya ay mag-blind date at magpakasal. Ngumisi si Chen at sumang-ayon na ito nga ay isang nakaka-relax at walang problemang trabaho. Pero bigla niyang napagtanto ang bitag at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang sumunod na nangyari, umalinggaw ang desperadong sigaw ni Chen sa buong lungsod mula sa tuktok ng gusali. Di nagtagal, lumipat tayo sa isang tahimik at napakatradisyonal na hitsurang restaurant sa gitna ng lungsod. Sa loob, isang magandang babae ang gumagamit ng kanyang kakayahan, pinalulutang ang ilang mga talim sa itaas niya. Habang kumikinang ang kanyang mga mata, naghahanda siyang gamitin ang isa sa kanyang mga pinakakahanga-hangang teknike. Ginagamit ng babae ang kanyang mga lumilipad na espada para perpektong hiwain ang ilang piraso ng karne. Pagkatapos ay gumamit ng mahika ang waitress para ihatid ang mga lumilipad na plato sa mesa ng isang masayang pamilya. Pinapanood ng ating bida ang lahat na may nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Iniisip niya na tapos na ang digmaan, at ang mga spell na dating ginagamit sa pakikipaglaban ay may mga bagong gamit na ngayon sa pang-araw-araw na buhay. Sa restaurant, hinihintay ni Chen ang kanyang kadate at naaalala na ang mga taong huli sa date ay karaniwang naglalaro lang. Nagsimula siyang mag-tap ng kanyang mga daliri sa mesa, ipinapakitang nauubos na ang kanyang pasensya. May flashback tayo ng pakikipagtalo niya sa kanyang assistant, sinasabing ayaw niyang magpakasal dahil gusto niyang maging masaya at malaya. May masungit na mukha, tinitigan niya ang babae, ipinapakitang hindi niya talaga gusto ang ideya. Pagkatapos ay tiningnan siya ng assistant ng nakapamaywang, ipinapakitang hindi siya atras. Hinihiling ng ating bida na itigil na niya ang pag-arte na parang inutusan siya ng mga magulang niya na maging yaya niya. Ibinunyag niya na isinakripisyo ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili para protektahan silang dalawa noong gumuho ang gusali ng paaralan. Sabi niya, nagtiwala sila sa kanya, kaya't nararamdaman niyang obligasyon niyang asikasuhin ang mga personal na bagay nito. Hindi na makatiis si Chen sa usapan at sumigaw na kailangan man lang niyang malaman ang dahilan ng lahat ng ito. Pagkatapos, isang tumpok ng mga papel ang inihagis sa mesa sa harap ng ating bida. Ipinaliwanag ng kanyang assistant na ngayong hindi na siya matatalo, gusto ng mga paksyon na mag-alok ng alyansa sa kasal. Sumagot ang ating bida na hindi siya maluloko dahil nag-aral siya ng maraming kasaysayan. Pagkatapos ay inisip niya kung ano ang mga alyansa sa kasal sa mga drama na may magaganda at bihis na babae. Sa katotohanan, naniniwala siyang ibang-iba ang kwento, kaya tumatanggi siyang makipag-date. Lumapit ang kapatid niya at sinabing isa siyang weapon of mass destruction at tinanong kung naintindihan niya yon. Nalito si Chen at nagtanong kung dahil ba ito sa sobrang gwapo at kaakit-akit niya. Umiling ang kapatid niya. Kinurot niya ang kanyang mga pisngi at sinabing walang babaeng titingin sa kanya kung hindi dahil sa kanyang kapangyarihan. Nakangiti, ibinunyag niya na dahil sa takot sa ganti, ipapadala lang nila ang mga pinakamagagandang babae. Nanlaki ang mga mata, sa wakas ay naintindihan ng ating bida ang kanyang punto. Napagtanto niyang may punto siya at mali ang pagtingin niya sa sitwasyon. Namumula, na-excite si Chen at hiniling na magpadala man lang muna ng litrato ng kadate. Tinanong niya kung wala ba siyang libreng oras para doon. Pero umiling lang ang babae. Sabi niya, nasa kanya ang desisyon, pero mas mabuting mag-iwan ng kaunting misteryo para sa kanila. Pabalik sa restaurant, pakiramdam ni Chen ay pinaglaruan siya nito at huli na ang lahat. Isang malumanay na boses ang nagsalita sa ating bida, at nakita niyang ang may-ari ng boses ay nakatayong nakayapak sa kanyang harapan. Dahil dito, namula ng husto si Chen at bumilis ang tibok ng kanyang puso sa napakabait at kaaya-ayang boses. Hiyang-hiya, sumagot siya na nagkataon, nandoon din siya para sa isang arranged date. Pero nang tumingala siya, nakasuot ang babae ng maskara na parang galing sa isang bangungot. Lubos na nagulat si Chen, at agad nagbago ang kanyang ekspresyon sa nakakakilabot na tanawin. Sa kabila ng nakakatakot na maskara, mayroon siyang perpektong katawan. Hindi pa yun napapansin ni Chen. Natakot ang mga customer ng restaurant at nagsimulang ibulong ang kanyang pangalan sa takot. Sakto, umalinggaw ang pangalang Landuo-duo sa buong lungsod at kumalat ang takot sa restaurant. Dahil doon, lahat ng tao sa restaurant ay nagsimulang tumakbo ng desperado para tumakas. Isang lalaki sa ibabaw ng dragon ang sumigaw na isa siya sa 1-0 dakilang kalamidad at ang kanyang lason ay sobrang nakamamatay. Sa gitna ng kaguluhan, isang ama ang tumatakbo habang pasan ang kanyang anak na babae, hindi naiintindihan ang dahilan ng ganoong kaguluhan. Samantala, sa restaurant, nakatitig ang ating bida sa misteryosong si Landuo-duo na nasa kanyang harapan. Tinuro ni Chen ang babae at tinanong kung anong ginagawa niya roon dahil matagal nang tapos ang digmaan. Naalala niya ang unang beses na nakilala niya ito at muntik na siyang ipadala nito sa kabilang buhay gamit ang lason niya. Ngunit noon, kinailangan niya ng isang buwang masinsinang paggamot na may mga karayom at pagsasali ng dugo para mabuhay. Matapos gumaling, naghiganti ang lalaki, ngunit lumakas din ang kanyang kalaban. Naalala ng ating bida na siya'y lubusang natalo at napahiya ng babaeng nakamaskara. Muntik na siyang mamatay sa pagod matapos magkasakit ng ilang buwan at kailanganin ng isa pang pagsasali ng dugo.
Balik sa kasalukuyan, mukhang kinakabahan silang Duduo at sinusubukang hanapin ang tamang mga salita para magpaliwanag. Pagkatapos ay ipinahayag niya na naroon siya para sa isang blind date sa utos ng kanyang dakilang shaman. Hindi naniniwala ang ating bida sa kahit isang salita na sinasabi niya. Nagalit si Ichen at sinabing hindi iyon maaari dahil sila ay magkaaway na naglaban ng totohanan. Ngunit sumagot ang babae na wala siyang anumang laban sa kanya na ikinagulat ng ating bida sa kanyang kapangahasan. Pagkatapos ay hinawakan niya ang maskara nito at ipinaalala na naglaban sila na isinugal ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan. Ibinunyag nilang Duo-Duo na sumusunod lang siya sa utos dahil ito'y alinman sa tapusin ang misyon o mamatay. Nang marinig ito, nag-isip si Chen at nagsimulang maintindihan ang kanyang panig sa kwento. Sa sobrang pagkalito, kinamot niya ang kanyang ulo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay iminungkahi niyang ipagpatuloy nila ang blind date, isang ideya na kinatakutan ng ating bida. Nataranta siya at agad na tumanggi, sinasabing ang pagtingin lang sa maskara niya ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. May alanganing ngiti, nagpaalam ang lalaki at sinabing mas mabuti kung maghiwalay na lang sila ng landas. Ngunit tinawag siya ni Duo, hinihiling na maghintay sandali. Lumingon si Chen at nagtanong kung ano ang gusto niya. Ibinunyag ng babae na hinulaan ng kanyang master ang reaksyon niya at sinabihan siyang tanggalin ang maskara para magbago ang isip niya. Dahil dito, na-curious ang ating bida, naaalala na walang sinuman ang nakakita sa tunay na mukha ni Duo-Duo. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mga kamay sa mukha at sinimulang tanggalin ang kanyang nakakatakot na maskara. Tumitindi ang pananabik habang inaangat ang maskara, dahan-dahang inilalantad ang kanyang nakatagong mukha. Dahil doon, napalunok ang ating bida, naghihintay na makita ang mukha sa likod ng maskarang iyon. Sa wakas ay lumingon ang babae at nakita ni Chen ang kanyang itsura sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng lalaki ay nagbago mula sa bahagyang pagkagulat tungo sa lubos na pagkabigla. Habang nakanganga, hindi siya makapaniwala sa ganda ng dati niyang kaaway. Mabilis siyang nagbago ng isip at tumango, sumasang-ayon sa blind date. Nagulat siya na nagbago ang isip nito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung pwede na ba silang magpakasal. Hindi na nagdalawang isip ang ating bida at nagsimulang tumango ng may sigasig. Ngunit nang makita ang kanyang otomatikong reaksyon, napagtanto niyang masyado siyang nagmamadali. Kaya umiling siya ulit para matauhan. Sinabi naman ng ating bida na ang kasal ay nangangailangan ng tunay na pag-ibig sa pagitan ng dalawang tao. Kumpiyansang sumagot si Duo-Duo na mamahalin niya ito sa sandaling sila'y magpakasal, at iyon na yon. Hindi na kinaya ni Chen at nagsimulang sabunutan ang sarili sa desperasyon at pagkalito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito at sumigaw, tinatanong kung alam ba niya kung ano ang pag-ibig. Sumagot si Duo-Duo na hindi niya alam pero kaya niyang matutunan dahil lagi siyang nangunguna sa klase. Ipinagmayabang niya na sobrang talino niya at laging nakakakuha ng pinakamataas na marka sa eskwelahan. Humanga ang ating bida sa kanyang talino at tila may naisip na ideya. Naalala niya na hindi tulad nito, kailangan niyang magdasal sa lahat ng santo para lang makapasa sa kanyang mga klase. Itinaas ni Chen ang isang daliri at sinabing ipapaliwanag niya rito kung ano ang tunay na pag-ibig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinubukang hanapin ang tamang mga salita para sa kanyang ingranding paliwanag. Naging alanganin siya at kinamot ang ulo dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Naging desperado si Chen, hindi alam ang gagawin sa ganoong kakomplikadong sitwasyon. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Duo-Duo na may seryosong ekspresyon, matyagang naghihintay sa kanyang sagot. Napagtanto ni Chen na wala siyang panahon para sa pakikipag-date dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa pakikipaglaban at pagsasanay. Biglang may umilaw na bumbilya sa kanyang isipan at nagkaroon siya ng isang magandang ideya. Sa sobrang tuwa, sinabi niyang hahanap siya ng mapagtatanungan ngayon din para malutas ang problema. Nalilito siya at walang maintindihan sa mga sinasabi ng ating bida sa sandaling iyon. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga banal na kakayahan, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa purong kapangyarihan. Nagbukas ang ating bida ng isang malaking portal patungo sa sansinukob gamit ang kanyang ultimate technique. Namangha si Duo-Duo sa di kapanipaniwalang pagpapakita ng kapangyarihan sa kanyang harapan. Nakangiti, sinabi ni Chen na ang kanyang kakayahang hatiin ang sarili ay sinanay niya dahil sa mga pagsusulit sa eskwela. Tikim siya, naghahanda na gamitin ang kanyang clone summoning technique. Sa pamamagitan ng portal, nakikita natin ang ilang clone ng kanyang assistant na walang tigil na nagtatrabaho sa isang opisina. Pinapanood sila ng dalawa mula sa loob ng portal habang ang babae ay nananatiling walang kaalam-alam. Nagulat ang ating bida sa dami ng clones at hiniling sa kanya na itigil ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Ngunit lumitaw ang kanyang orihinal na kapatid kasama ang mga kopya nito, na mukhang isang tunay na ng kumpanya. Lumapit siya sa portal, tinanggal ang kanyang salamin. Nagtitigan sila magkaharap. Pinuri ng kanyang kapatid si Duo-Duo. Sa sobrang hiya, sinagot ng batang si Duo-Duo ang pagbati ng assistant ng isang napakahinang hello. Sinundot si Chen sa dibdib. Nainis siya at nagreklamo na abala siya at walang oras para sa kanyang mga laro ng mag-asawa.
Sinabi ni Chen na ito'y mahalagang usapin at hiniling sa kanya na turuan si Duo-Duo kung ano ang pag-ibig. Nang marinig ang ganap na katawa-tawang hiling na yon, nagulat ang assistant at hindi nakapagsalita. Napahiya ang kanyang kapatid at sinabing wala siyang alam sa pag-ibig dahil abala siya sa pakikipaglaban. Ngunit ibinuking siya ni Chen at ipinaalala na dati siyang palihim na nagbabasa ng mga romance comics na nakatago sa kanyang school backpack. Nainis siya at may pasa sa mata dahil sa kahihiyan. Nagtanong siya, "O, ano ngayon?" Sinabi ng ating bida na kahit walang karanasan sa laban, nasa kanya ang lahat ng teorya ng pag-ibig. May pag-aalinlangan, nag-isip sandali ang assistant at naghanda na ibigay ang kanyang ingranding paliwanag. Sinabi niya na ang pagmamahal sa isang tao ay ang kabahan kapag malapit sila at isipin sila palagi, kahit magkahiwalay kayo. Pagkatapos ay lumingon ang ating bida kay Duo-Duo at tinanong kung naintindihan na ba niya kung ano ang pag-ibig. Dahil doon, agad na ipinahayag ni Duo-Duo ang kanyang pag-ibig, sinasabing siguradong mahal niya si Chen na ikinanganga nito. Ipinaliwanag niya na kinakabahan siya kapag nilalabanan niya ito at pagkatapos, iniisip lang niya kung paano siya matatalo sa susunod. Nang marinig ang baluktot na deklarasyon ng pag-ibig, hindi na napigilan ng kanyang kapatid at humagalpak ng tawa. Tawa siya ng tawa hanggang sa umiyak, habang si Chen ay naiinis at si Duo-Duo ay nananatiling walang alam. Sinigawan ng ating bida ang kanyang kapatid dahil sa pagtawa, ngunit sinabi kay Duo-Duo na hindi siya naniniwala at mag-uusap sila ng pribado mamaya. Patuloy sa pagtawa ang assistant hanggang sa maluha dahil sa kakaibang sitwasyong nasaksihan niya. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagtawa at may seryosong mukha, hinila si Wei Chen sa braso. Pinanood naman ni Duo-Duo ang dalawa na mag-teleport palayo, iniwan siyang naguguluhan. Nalilito si Duo-Duo sa sitwasyon at hindi naintindihan kung ano ang nangyari. Pagkatapos, sa tuktok ng isang gusali, sinigawan ng assistant si Chen, tinatanong kung anong ginagawa niya. Sa pamamagitan ng teleport, lumitaw silang dalawa sa tuktok ng skyscraper. Nakakrus ang mga braso at may seryosong ekspresyon, tinitigan ng kapatid ang ating bida, naghihintay ng sagot. Sinigawan naman siya ni Chen, tinatanong kung bakit hindi siya binalaan na ang date ay kasama si Duo-Duo. Sumagot siya na kung sinabi niya ang totoo, hindi sana sumipot ang ating bida. Nataranta siya at sinabing kung nalaman lang niyang siya yon, hindi siya sasang-ayon na sumali. Naalala ni Chen ang sakit na naramdaman niya noong nilason siya nito noon sa gitna ng digmaan, na kahit hindi masisira ang kanyang katawan, ang sakit na naramdaman niya ay matagal bago gumaling. Ang kanyang kapatid, sa mahinahong boses, ay nagtanong kung hindi ba niya ito nakita na cute. Napaupo ang ating bida sa sahig, hindi makapagsalita habang napabuntong hininga. Ginamit ni Chen ang kanyang kapangyarihan at pinalitaw ang isang sigarilyo mula sa wala. Pagkatapos, sinindihan niya ang sigarilyo sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ipinapakita ang kanyang pambihirang galing. Sabi ng ating bida, tama ang kanyang ina at ang magagandang babae ay lason. Pero nagalit ang kapatid niya at sumigaw na 10 taon na ang nakalipas, wala siyang pag-asa sa isang tulad ni Duo-Duo. Inakusahan niya ito na pinipilit silang magkasama at may itinatago ito sa kanya. Sa isang seryosong tingin, nagbanta siyang babasahin ang isip nito kung hindi nito sasabihin ang totoo ngayon din. Dahil doon, nagliwanag ang kanyang mga mata ng gintong kapangyarihan habang ginagamit niya ang kanyang telepathy skill. Nagpanik ang kanyang kapatid at nakiusap na huwag siyang mangahas na pasukin ang kanyang privacy ng ganoon. Hinihiling ng ating bida na bigyan siya nito ng magandang dahilan para sa lahat ng ito. Umupo ang dalawa sa gilid ng gusali at tumingin sa malayo ang assistant, tila nag-isip. Nagsimula siyang magsalita at sinabing kung mabibigo ang blind date, may masamang mangyayari. Inihayag niya na wala nang matitirang lugar para sa kawawang babae sa mundo kung hindi magtagumpay ang kanilang date. Sa isang seryoso at nag-aalalang ekspresyon, tumingin siya sa gilid habang hinahangin ang kanyang buhok. Nang marinig iyon, lubos na nagulat at natigilan ang ating bida sa revelasyon. Ipinaliwanag niya na matapos ang mutation ng mundo, kumalat ang iba't ibang spell at abilidad sa internet. Ipinaliwanag ng assistant na nagsimulang lumitaw ang mga cultivation API sa mga computer at cellphone. Dahil doon, lumikha ang mga paksyon ng mga teritoryo at gumawa ng mga sandata tulad ng unang Zombie King. Ang ibang mga grupo ay lumikha rin ng kanilang sariling humanoid na sandata para mapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Bawat isa sa mga sandatang ito ay may mga banal na kakayahan na may kapangyarihan ng malawakang pagkawasak. Noon lumitaw ang isang ranking ng mga human weapon para uriin ang kapangyarihan ng bawat isa. Inihayag ng kanyang assistant na noon, si Duo ay isang maliit na bata lamang sa ikalawang baitang. Siya at isang grupo ng mga kaklase ay ikinulong para i-cultivate ang isang napakadelikadong paraan ng lason. Pinilit ang mga bata na sumali sa isang kakila-kilabot na ritual para likhain ang Poison Master. Pagkatapos ng lahat ng iyon, tanging ang maliit na si Duo ang nakaligtas hanggang sa dulo ng proseso. Naisip ni Chen na napilitan din siyang lumaban ng husto para maging sandigan na nagtapos sa digmaan. Tinanong niya kung ano ang kinalaman yon sa kawalan ng lugar ni Duo. Itinuro ng kapatid niya ang lungsod at sinabing sa panahon ng kapayapaan, lahat ay gumagalang at humahanga sa kanya bilang isang bayani.
Tinanong niya ito, pero paano naman siya? Ano ang lugar niya sa bagong mundong ito ng kapayapaan? Ang reputasyon ni Duo-Duo bilang santo ng 1-0-0-0 lason ay nagiging dahilan para katakutan siya ng lahat na parang isang buhay na sandata. Nag-flashback ang kwento kay Lan Duo-Duo, nag-iisa at malalim ang iniisip sa isang walang laman na lugar. Makalipas ang isang sandali, lumitaw ang isang batang babae at, nang may ngiti, inalok siya ng isang manika. Mukhang tunay na masaya ang bata sa pagbibigay kay Duo-Duo ng regalong ito. Inabot ni Lan Duo-Duo ang maliit na manika na inaalok ng bata. Ngunit sa hindi malamang dahilan, nabitawan niya ang laruan. Sakto namang dumating ang ama ng bata at nagmamadaling yumuko, paulit-ulit na humihingi ng tawad. Mula roon, binuhat ng lalaki ang kanyang anak at kumaripas ng takbo palayo sa lugar dahil sa matinding takot. Pinanood lang ni Lan Duo-Duo ang buong eksena na may bahagyang lungkot sa kanyang mukha. At muli, nag-iisa na naman siya. Pabalik sa kasalukuyan, ang ating bida, si Ichen, ay naninigarilyo na may seryosong tingin sa mukha. Sa tabi niya, tinanong ni Lin Wei kung takot ba siya rito tulad ng lahat. Namula siya ng bahagya habang hinihintay ang sagot ni Chen. Patuloy lang na nakatingin sa abot tanaw ang ating NC na may karaniwang malamig na ekspresyon. Nainis dito, hinampas siya ni Lin Wei at tinanong kung sa tingin niya ay napakagaling niya. Nagreklamo siya na minsan lang niya itong natalo at nanumpa na malapit na niya itong maabutan. Tumawa si Chen at sinabi kay Lin Wei na kumalma lang, siya na ang bahala sa lahat. Lumingon sa kanya ang kanyang assistant na may ekspresyon na nagsasabing hindi siya naniniwala. Lumingon siya at tinanong kung ano talaga ang plano ng ating bida. Walang babala, nagbukas si Chen ng isang teleportation portal sa likod mismo ng ulo ng dalaga. Pagkatapos, itinulak niya ito diretsyo sa portal, na direktang patungo sa kanilang opisina. Pagkatapos nyon, pumitik lang ang lalaki na may ngisi sa mukha, isinara ang portal. Dahil dito, tumilapon si Lin Wei pabalik sa kanyang opisina, naganap na hindi handa. Ang kawawang babae ay bumagsak ng alanganin sa ibabaw mismo ng kanyang upuan sa trabaho. Agad siyang tumayo at matalim na tumingin sa kung saan dating naroon ang portal. Malinaw na ipinapakita ng kanyang ekspresyon kung gaano siya kainis sa kanya. Samantala, mag-isang nakatayo ang ating bida sa rooftop, pinagmamasdan ang lungsod. Sa kalangitan, lumitaw ang isang dambuhalang magic circle, hudyat na may malaking mangyayari. Bumuntong hininga ang lalaki, mukhang ganap na naiinip sa sitwasyon. Naisip niya na ang buhay na ito ng pagiging pinakamalakas at pinakamalungkot ay hindi ang gusto niya. Dahil sa isiping yon, nag-teleport na lang si Ichen mula sa tuktok ng gusali sa kanyang napakabilis na bilis. Lumitaw ang ating NC sa restaurant, sa harap mismo ni Lan Duo-Duo. Nagulat ang mukha ng lalaki nang makita niya ang babaeng nakatayo doon, naghihintay sa kanya. Nang makita ito, tinanong ni Chen kung gaano na siya katagal doon at bakit hindi niya sinabi agad. Sinabi niya na sinabihan siya ng Great Witch na makinig sa kanya at dapat siyang maghintay doon para sa kanya. Naisip ng ating bida kung paano siya sinanay mula pagkabata para maging isang makinang sumusunod sa utos. Isinantabi ang mga iniisip, inanyayahan niya itong umupo sa isa sa mga mesa. At kaya umupo silang dalawa sa magkabilang panig ng isa't isa sa isang napaka-awkward na katahimikan. Binasag ni Ichen ang katahimikan, pinaalalahanan siya na magkakilala sila at sinubukan na nilang, alam mo na, tapusin ang isa't isa. Nang marinig ito, tinanong ni Lan Duo-Duo kung ibig sabihin ba nito ay maaari na silang magpakasal. Nataranta ang lalaki at sinabihan siyang huwag nang isipin yon dahil masyado na silang magkakilala. Habang nag-iisip, kumuha si Ichen ng isang basong tubig para pakalmahin ang sarili pagkatapos ng usapang iyon. Ngunit tinanong ng babae kung gusto niyang maging ama at iminungkahi na maaari silang, parang, maghanap ng sanggol sa basurahan. At dahil doon, nabulunan ang ating bida at naibuga ang lahat ng tubig sa mukha ni Lan Duo-Duo. Ang kawawang babae ay naiwang basang-basa, na may hitsura ng isang taong walang ideya kung ano ang nangyari. Sa pagkapanik, humingi ng tawad si Ichen at kumuha ng napkin para subukang linisin ang mukha nito. Hiyang-hiya si Ichen sa sitwasyon habang pinupunasan ni Lan Duo-Duo ang sarili niyang mukha. Sa kanyang isipan, sumisigaw siya na mas mahirap harapin ang damdamin ng babaeng ito kaysa sa anumang laban. Kaya, huminga ng malalim si Ichen at inayos ang sarili para maipaliwanag ang mga bagay ng maayos. Sabi niya, ang pakikipag-date ay para sa dalawang tao at hindi pa siya in love sa kanya. Dahil doon, iminungkahi niya na kung gusto talaga nitong magpakasal, kailangan muna nitong matutong umiti. Hinawakan ng ating bida ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga daliri at pilit na pinangiti ang kanyang mukha. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, isang kakaibang lilang usok ang nagsimulang pumuno sa buong restaurant. Naramdaman ni Ichen ang panganib habang tumutulo ang isang butil ng pawis sa kanyang mukha. Nagsimulang sirain ng nakalalasong ulap ang lahat at nagsimulang gumuho ang buong gusali. Sa isang iglap, naging bunton ng mga guho ang lugar na may lilang enerhiya na sumisingaw mula sa lupa. Tinanong ni Ichen kung bakit niya pinakawalan ang lason at sinabi niyang ito ay isang combat habit. Sumigaw siya na kailangan itong magbago, ngunit sumagot ang babae na ito ay isang conditioned reflex. Mula sa gitna ng mga guho, iginiit niya ang tanong, at sa wakas ay pumayag si Lan Duo na magbago.
Dahil sa kanyang pangako, ginamit ng ating bida ang isa sa kanyang pinakamakapangyarihang maladyos na kakayahan. Mula roon, ginamit niya ang kanyang timeline reversal para ayusin ang lahat ng pagkawasak. Sa kanyang kapangyarihan, bumalik sa normal ang restaurant na parang walang nangyari. Napanganga silang duduo, nabigla sa kakayahan ng ating bida. Tinanong niya kung kailan pa niya kayang ibalik ang oras, at sinabi niyang bago pa niya ito matalo. Tinanong ng babae kung bakit hindi niya alam, at sumagot siya na kung hindi ito magiging isang lihim na kapangyarihan. Sa kanyang isipan, inihayag ni Chen na bumalik siya sa nakaraan ng 1,000 beses para lang matalo siya ng 1 beses. Sinabihan niya itong manatili sa lungsod at humanap ng paraan para patibukin ang kanyang puso para sa kanya. Lubos na hindi naintindihan nilang duo-duo at sinabing, gagawa siya ng lason para doon at pagkatapos ay papakasalan siya. Kinabahan ng ating bida ngunit tinanong kung kaya ba talaga niyang gawin yon. Ipinaliwanag niya na sinubukan na niyang gumamit ng iba't ibang stimulant sa kanya, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Hindi siya naapektuhan ng kanyang mga lason, ngunit naging dahilan ito para magmahalan ang 2 maliliit na daga sa malapit. Ipinagmalaki ng babae na siya ay isang propesyonal at ipinakita sa kanya ang kanyang poison notebook, ika-66 na edisyon. Nakahinga ng maluwag si Chen, iniisip na ihanap siya ng trabaho para maging isang normal na tao. Bigla, isang galit na sigaw ng gago ang umalingaw sa restaurant na ikinagulat nilang dalawa. Isang boses ng babae ang sumisigaw na lumabas si Chen, nang angakong gagawin siyang isang masunuring maliit na alipin. Nakilala ng ating bida ang boses at nagtaka kung sino ang posibleng gumagawa ng lahat ng ingay na yon. Agad na natukoy nilang duo-duo ang boses bilang si Yuhuali, ang demonyo ng 100,000 kabundukan. Sa isang mabangis na ngiti, natuwa ang ating bida dahil sa wakas ay may lumitaw na isang malakas na kalaban. Sinabihan niya silang duo-duo na maghanap ng trabaho habang siya ay maglalabas ng sama ng loob sa isang laban. Lumutang si Chen sa ere na may mapanlinlang na tingin, naghihintay sa pagdating ng kanyang kalaban. Lumilipad pataas sa kalangitan, lumikha si Chen ng isang haligi ng enerhiya sa kanyang sobrang bilis. Pagkatapos ay lumutang lang siya doon sa kalangitan, naghihintay sa kanyang katunggali. Ang demonyong si Yuhuali ay lumitaw na lumulukso sa kanya na may mga kuko at pulang sungay. Ang babae ay nag-anyong isang nakakatakot na pormang pandigma, na parang isang uri ng humanoid na crustacean. Ang epekto ng kanyang kapangyarihan ay lumikha ng isang malaking pagsabog ng pulang enerhiya sa gitna ng kalangitan. Sa ibaba, nagtataka ang mga tao kung may ideya ba si Yuhuali kung sino si Chen para galitin siya ng ganoon. Isa sa mga mamamayan ay sumigaw pa nga, hinihikayat ang ating bida na turuan ng leksyon ang lahi ng mga demonyo. Pinapanood ng mga tao ang epikong labanan na nagaganap sa pagitan ng mga gusali ng lungsod. Upang ipagtanggol ang sarili, simpleng hinawakan ni Chen ang sungay ng babae. Ang kanyang napakalaking lakas ay nag-iwan sa babae na ganap na paralisado. Nagkomento siya na hindi ito sapat na malakas para maging interesante sa kanya. Sa galit, sumigaw ang demonyo na sa kabila ng kanyang 49 na pagkatalo, nakaimbento siya ng isang bagong galaw. Dahil doon, umatras siya sa kalangitan at sumigaw sa kanya na tanggapin ang bago niyang mapanirang atake. Isang maliwanag na ilaw ang nagsimulang magniningning mula sa loob ng bibig ng babaeng demonyo na nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, si Yuhuali ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw, naglalabas ng isang malaking alon ng enerhiya. Isang dagundong ang dumaan kay Chen. Napakalakas ng puwersa ng atake na hinati nito ang mga ulap. Pagkatapos ng atake, ang babae ay naiwang humihinal, tila maraming enerhiya ang nagamit sa galaw na yon. Nang tumingin siyang muli, wala na roon ang ating bida, isang bakas na lang ang natira. Nagsimulang tumawa ang demonyo sa pag-aakalang nanalo na siya, at kinutya ang mga tao, naniniwalang siya ang pinakamalakas. Pagkatapos ay inihayag niya sa lungsod na natalo na si Chen at sa kanya na ngayon ang mundo. Sa isang masamang ngiti, hinihingi ni Yuhuali na lumuhod ang lahat at maging kanyang mga alipin. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang may kakaibang nangyayari. Mula roon, nagsimulang sumigaw sa sakit ang babae, mahigpit na hawak ang kanyang tiyan. Nagsimulang mamaga ng kakaiba ang kanyang tiyan, at nagtataka siya kung ano ang nangyayari. Naging interesante para kay Chen ang kanyang mahika, dahil lumilikha ito ng universo sa kanyang tiyan, kaya niya nilalamon ang lahat. Lumalabas na napunta ang ating bida sa loob ng universo sa tiyan ng demonyo. Mula sa loob, sumigaw si Chen, tinatanong kung hindi ba siya natatakot na maging constipated. Sa labas, naggangalit ang ngipin ng babae, tinitiis ang matinding sakit. Dahil doon, galit na sumigaw si Yuhuali na tutunawin niya ito at walang paraan na matatalo siya. Pagkatapos ay itinoon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang tiyan upang subukang durugin siya doon. Ang kanyang tiyan ay nagniningning na may matinding pulang ilaw habang sinusubukan niyang siksikin ang universo sa loob. Dahil dito, isang malaking pulang alimpuyo ang nabuo sa kalangitan ng lungsod na ikinatakot ng lahat. Pagkatapos ay bumalik tayo sa loob ng isa sa pinakamatataas na skyscraper ng lungsod. Doon, isang sekretarya ang pumasok sa isang opisina na lubos na natataranta. Kalmadong nakaupo doon si Lin Wei at tinanong ang kanyang kasamahan kung ano ang kaguluhan.
Itinuro ng babae ang bintana, sinusubukang sabihin ng pautal-utal kung ano ang nangyayari kay Chen. Mula sa kalye sa ibaba, narinig nila ang boses ng lalaki na nagsasabing ang mga taong lumalamon sa kanilang mga kaaway ay hindi nagkakaroon ng magandang katapusan. Naging awkward ang sekretarya at umatras, sinabing wala lang pala yon. Sa kalangitan, lumulutang si Yuhuali, pagod na pagod dahil hindi siya matunaw. Makikita sa mukha ng demonyo kung gaano siya kapagod matapos ang labis na pagsisikap. Dahil naubusan na ng enerhiya, nagsimulang bumagsak mula sa langit ang demonyong si Yuhuali. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa na may lakas ng isang bulalakaw, na lumikha ng isang bunganga. Nakahandusay ang babae sa gitna ng kalye, lubos na talunan at napapaligiran ng mga sibilyan. Tinitingnan ng mga tao sa paligid ang demonyo na may ekspresyon ng pagkabigla at pagkagulat. Nagalit ang napahiyang si Yuhuali, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magniningning na may pulang ilaw. Nang makita ang kanyang galit, sumigaw ang mga tao na siya'y nagwawala at lahat ay tumakbo. Sa isang iglap, nawalan ng tao ang lugar, at naiwan ang demonyo sa gitna ng wasak na kalye. Pagkatapos ay inamin niya ang pagkatalo at sumigaw sa ating bida na lumabas na sa kanya. Mula sa universo sa tiyan niya, sinabi ni Chen sa kanya na buksan ang kanyang bibig para makalabas siya. Habang lumalabas siya mula sa loob, kaswal niyang sinabi na hindi naman masama ang hininga nito, sa kabila ng lahat. Makalipas ang isang sandali, lumabas ang ating bida na parang walang nangyari. Lumingon siya ng may ngiti at sinabing hindi maganda ang laban, ngunit napakaganda ng kanyang pakiramdam. Ngunit bigla, ang ekspresyon ng ating bida ay nagbago sa lubos na pagkabigla at pagkamangha. Itinuro niya ang demonyo, hindi makapaniwala sa nakikita niya sa kanyang harapan. Lumalabas na pagkatapos ng laban, lumiit si Yuhuali at naging isang maliit, walang kalaban-laban na batang babae. Itinuro ng ating bida ang demonyo sa sahig, litong-lito at tinanong kung paano siya lumiit pagkatapos ng kanilang laban. Lubos na nahihiya, desperadong sumigaw ang maliit na si Yuhuali na huwag siyang tingnan. Ngunit humagalpak lang ng tawa ang ating bida at tinapik siya sa ulo dahil hindi niya inaasahan ang ganitong ka-cute na panig mula sa kanyang kaaway. Sinabi niya sa kanya na cute siya ng ganito at tinanong kung bakit palagi siyang agresibo, na lalo lang nagpagalit at nagpaluha sa kanya. Pagkatapos ay sinigawan siya ni Yuhuali na huwag siyang hawakan, idineklara ang sarili bilang isang dakilang demonyo na kinatatakutan ng lahat. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng kalituhan, biglang nabali ang isa sa kanyang mga sungay at nahulog sa lupa. Nagulat, tiningnan niya ang basag na sungay, at sa lugar nito ay mayroon na ngayong mga tainga ng kuneho na ikinagulat ng ating bida. Pagkatapos ay nagtitigan silang dalawa sa isang awkward na katahimikan ng purong pagkabigla sa hindi inaasahang bagong sitwasyon. Yumuko si Chen at hinawakan ang isa pa niyang sungay. Samantala, namula ng husto si Yuhuali sa hiya dahil sa bago niyang walang magawang itsura ng maliit na kuneho. Desperada, sinigawan niya ito na kalimutan ang lahat o kakainin niya ito ng buhay, ngunit patuloy lang sa pagtawa ang ating bida. Binuhat niya ito sa tainga at inasar, sinasabing mas mukha siyang herbivore kaysa carnivore. Galit na galit sa kahihiyan, inatake niya ito gamit ang lahat ng kanyang lakas, nang angakong magbabayad ito ng mahal para dito. Mukha lang naiinip ang ating bida na may ilang dasgas sa mukha, hindi man lang tinablan sa kanyang atake. Sa wakas, hinawakan niya ito at pinagbanta ang gagawing nilagang kuneho kung hindi ito titigil sa paggawa ng gulo. Nagulat siya at nagtanong kung may lakas ba talaga siya ng loob na kainin siya. Ngunit dinilaan ng ating bida ang kanyang mga labi at sinabing mahilig siya sa karne, lalo na sa maanghang na ulo ng kuneho. Tinanggap niya ang pagkatalo, sinabing maaaring kainin ang isang demonyo, ngunit hindi dapat hiyain, kaya sumuko na siya. Nang makita ang kanyang reaksyon, iniisip ni Chen na mayroong kakaibang nangyayari sa babaeng ito. Ngunit nainis si Yuhuali at sinigawan siya na tigilan na ang paglalaro at kainin na lang siya sa anumang paraan. Nagkomento ang ating bida na kakaiba ang kilos niya at tinanong kung bakit siya dumating sa laban na nakasuot ng bestida. Patuloy niya itong inaasar dahil ang isang nagpapakilalang halimaw ng lupain ay hindi dapat nagsusuot ng ganoong klaseng pambabaeng damit. Dahil sa pagkataranta, sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili ngunit nabulol at itinama siya nito. Pagod na sa buong palabas, bumuntong hininga ang ating bida at sa wakas ay binitawan ang kanyang tainga. Dahil doon, bumagsak ng awkward sa sahig ang kawawang si Yuhuali. Mula sa sahig, nagreklamo siya sa biglaang pagbitaw nito sa kanya, habang ang ating bida ay tila may napagtanto. Pagkatapos ay itinuro siya at tinanong kung nagkataon lang ba na dumating din siya para sa isang blind date. Nataranta siya at ipinaliwanag na ito ay isang likas na ugali dahil ang mga babae ay naakit sa mas malalakas na lalaki. Nawala ng pasensya ang ating bida at sinabing magkaiba sila ng lahi at hindi ito kailanman magtatagumpay. Pagkatapos ay isiniwalat ni Yuhuali na palagi siyang mag-isa at para sa kanya, tanging ang malalakas lamang ang karapat-dapat sa kanyang piling. Nag-isip ang ating bida, naalala na isa siyang sandata na nilikha ng lahi ng demonyo para lumaban sa digmaan. Nagulat si Chen nang mapagtanto na si Yuhuali ay isang natatangi, halong dugo na demonyo at iyon ang dahilan kung bakit wala siyang kauri.
Ipinapakita ng isang kakaibang family tree kung paano pinagsama-sama ang iba't ibang nilalang upang likhain ang babaeng demonyo. Naisip niya na, tulad nilang Duo-Duo, kinatatakutan na siya ngayon ng lahat, kahit na sinusubukan niyang protektahan ang kanyang mga tao. Naging mabigat ang sitwasyon, at naging awkward ang ating bida, hindi alam kung paano aliwin ang babaeng mukhang malungkot. Ngunit bigla, isang malakas na dagundong ng tiyan ang tuluyang bumasag sa katahimikan at seryosong sitwasyon ng sandali. Sinabi ni Yuvali na naubos niya ang maraming enerhiya at kailangang kumain, sinasabing maaari silang mag-usap tungkol sa pag-aasawa pagkatapos niyang mapuno ang kanyang tiyan. Ilang sandali lang, nasa isang restaurant ang dalawa na napapaligiran ng nagulat na mga tao na nakatitig sa napakaraming tumpok ng mga walang laman na plato. Gulat na gulat ang ating bida sa gitna ng bundok ng mga pinggan. Puno ang bibig ng dalaga na nagsasabing napakasarap ng pagkain ng mga tao, kumikinang ang kanyang mga mata. Nagsimulang tumawa si Chen, iniisip kung ano kaya siya dati na kumakain ng damo na parang isang maliit na kuneho. Sakto namang dumating ang maskuladong chef ng restaurant na may dalang malaking mangkok ng noodles at iba pang pagkain. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Yuvali sa mangkok, nilamon ang lahat ng may kahanga-hangang gana. Literal na isinubsob ng dalaga ang buong mukha niya sa pagkain, na nagpapakitang napakalaki talaga ng kanyang gutom. Humingi pa siya ng 200 pang serving, at sinabihan siya ng ating bida na umuwi pagkatapos niyang kumain. Habang puno pa rin ang bibig, sinabi ni Yuvali na hindi iniiwan ng mga demonyo ang kanilang mga kapareha. Nainis ang ating bida at nagreklamo na hindi niya susuportahan ang isang taong may ganoon kalaking gana sa pagkain. Ngunit bigla siyang bumalik sa kanyang anyong adulto at inihampas ang kanyang kamay sa mesa na ikinagulat ng ating bida. Sa isang mapagmataas na tindig, sinabi niyo na ito ay isang sagradong panuntunan ng kanyang lahi ng demonyo. Nang makita ito, nagpanik ang mga customer ng restaurant nang sa wakas ay makilala nila ang sikat na si Yuvali. Dahil dito, lahat ay nagtakbuhan para iligtas ang kanilang mga buhay, sinusubukang makalabas sa lugar sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mas kalmado na ang dalaga ngayon at nakatayo lang sa harap ni Chen, naghihintay sa kanya. Dinilaan pa niya ang kanyang mga labi, mukhang kontentong-kontento pagkatapos kainin ang buong handaan. Binigyan siya ng seryosong tingin ng ating bida at tinanong kung talaga bang wala siyang balak umalis. May kaunting ngisi, nagpumilit siya, tinatanong kung hindi ba siya aalis kahit bugbugin niya ito hanggang sa mapagod siya. Sa gulat ng ating bida, agad na tumango ang demonyong dalaga bilang pagsang-ayon sa ideya. Dahil nakitang walang takas dito, pinitik niya ito sa noo, at sinabing kailangan muna niyang matutong maging tao. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Yuvali, dahil sumuko na siya sa kapangyarihan nito, at gagawin ang anumang iutos ng ating bida. Kaya sinabihan siya ni Chen na tigilan na ang magagarbong salita, at simulan ng pag-aralan ang kanilang kultura. Napag-isipan ng ating bida na ang pinakamainam na paraan para magsimula ay turuan muna siya ng wika. May masamang ngiti, inihayag ng ating bida ang kanyang malademonyong plano para sa dalagang demonyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang mag-aral ng math, physics, chemistry, at maging history, at magkakaroon ng mga pagsusulit. Ngunit buong tapang na tinanggap ni Yuvali ang hamon, sinasabing lalamunin at tutunawin niya ang lahat ng kaalamang iyon. Nagpakita ng masamang mukha ang ating bida dahil wala siyang ideya sa tunay na impyernong naghihintay sa kanya sa paaralan. Pagkatapos ay naisip niya ang kawawang dalaga na nalulunod sa mga equation at nagsimulang tumawa sa sarili dahil sa kanyang kasamaan. Pagkatapos tumawa, umubo siya para ayusin ang sarili at magpakita ng maseryosong ekspresyon. Sinabi ng ating bida kay Yuvali na malaki ang pag-asa niya sa kanyang kinabukasan bilang isang normal na tao. Gayunpaman, muling kumalam ang tiyan ng demonyong dalaga na tuluyang sumira sa seryosong usapan. Nagreklamo siyang gutom na naman siya at humingi ng karagdagang pagkain na ikinatulala ng ating bida. Ipinaliwanag ni Chen na kaliligtas lang ng bansa sa kapayapaan at hindi pa matatag ang supply ng pagkain. Kaya itinuro niya ang isang pastulan at sinabihan siyang manginain doon dahil mukha na siyang herbivore ngayon. Lumipad palayo si Yuvali, sumisigaw na tandaan niyang iwanan ang ruta para makakain sila ulit sa susunod na taon. Di nagtagal, nagpakita ang ating bida sa opisina at tinanong ang kanyang assistant kung ano ang inayos niya para kay Duo-Duo. Ipinaliwanag niya na dahil payapa na ang bansa, kinuha niya si Duo-Duo ng trabaho sa Post-War Rescue Department. Lubos na nagulat at nalito ang ating bida, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng departamento. Sinigawan ng ating bida ang kanyang assistant, tinatanong kung nawala na ba siya sa sarili sa pagpapadala ng isang gumagamit ng lason para magligtas ng mga tao. Ngunit inayos lang ng babae ang kanyang salamin at sinabing hindi sapat ang kanyang pag-unawa sa dalaga. May tiwalang ngiti, ipinaliwanag niya na ang paraan ng cultivation ni Duo-Duo ay gumagamit ng kanyang mga organ at selula para iproseso ang mga lason. Dahil dito, ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay nagiging sanhi upang mabilis na makabuo ng malalakas at madaling iakma ng mga lason ang bawat selula sa kanyang katawan. Ngunit ibinunyag niya na dahil kaya ng dalaga na dalisayin ang mga lason, kaya rin niyang natural na dalisayin ang mga mabisang gamot.
Nagulat si Chen sa kakayahang ito at nagtaka kung sa hinaharap, si Duo-Duo ay magiging isang naglalakad na ospital. Sinabi ng kanyang assistant na umaasa siyang sa pamamagitan nito, makakaangkop muli ang dalaga sa mundo at magiging isang normal na tao. Sinabi ng ating bida na may isa pa siyang tao na kailangan niyang hanapan ng gagawin at tinawag niya ito papasok. Sa sandaling iyon, pumasok si Yuwali sa silid na may nangingibabaw na presensya, na lubos na ikinagulat ng assistant. Ipinaliwanag ni Chen na hindi aalis ang demonyong dalaga at hiniling sa kanya na hanapan ito ng gagawin, tulad ng pag-aaral. Tinignan siya ni Lin Wei ng seryoso at tinanong kung ano ang lunas sa katigasan ng ulo ng demonyong dalaga. May masamang ngiti, ibinulong ng ating bida ang kanyang plano, sinasabihan siyang maghanda ng mga libro at guro para sa dalaga. Sa tingin ng assistant ay medyo malupit ang ideya, ngunit napatawa na lang din, sumasang-ayon sa kanyang masamang plano. Nang makita silang dalawang tumatawa, itinuro sila ni Yuwali, at inakusahan silang may pinaplanong masama na may napakasamang aura. Pagkatapos ay ibinunyag ng assistant na mayroon siyang perpektong trabaho para sa kanya, dahil maraming demonyo ang nangangailangan ng pahintulot para manirahan kasama ng mga tao. May ngiti, sinabi ni Lin Wei na siya ang magiging tagapangalagang Diyos ng mga demonyo at aalagaan niya sila. Ngunit tumanggi si Yuwali, sinasabing marunong lang siyang lumaban at humihingi ng trabahong may mas maraming aksyon sa labanan. Nagalit ang ating bida at sumigaw, tinatanong kung tatanggapin ba niya ang trabaho o hindi, na ikinatakot ng dalaga. Nagreklamo si Yuwali na lahat ng ibang demonyo ay duwag at takot na takot sa kanya. Dahil doon, isang nakakailang nakatahimikan ang bumalot sa opisina habang nag-isip silang tatlo kung ano ang gagawin. Sa kanyang isipan, nagkomento ang ating bida na kaawa-awa siya, tulad nilang Duo-Duo. Nang marinig ito, tumayo ang assistant mula sa kanyang upuan na may plano sa isip upang malutas ang sitwasyon. Pagkatapos ay itinuro niya si Chen, at tinanong kung bakit hindi takot sa kanya ang mga tao, kahit na napakalakas niya. Nalilito ang demonyong dalaga, dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi sila natatakot sa isang taong napakalakas at nakakatakot. Nagsimulang tumawa ang ating bida sa sitwasyon. Hinawakan ni Lin ang mga kamay ni Yuwali at hinamon siyang huwag matakot sa ganoong kasimpleng gawain. Nainis sa pang-udyok, sumigaw siyang aayusin niya ang lahat, walang problema. Dahil sa lahat ng determinasyong ito, tumakbo palabas ng opisina ang demonyong dalaga para simulan ang kanyang bagong trabaho. Nag-relax ang ating bida at nagkomento ng may ngiti kung gaano kadali siyang manipulahin sa huli. Tinanong ng assistant ang tungkol sa mga tainga ng kuneho at ang kanyang sikat na mga sungay na diamante. Tinukso niya ang kanyang assistant dahil natakot din ito sa katotohanang isang herbivore si Yuwali. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili sa kanyang upuan at nagreklamo na sayang lang ang oras sa date at naging yaya siya ng mga problemadong bata. Nang marinig ang reklamo ng ating bida, tinakpan lang ni Assistant Lin Wei ang kanyang bibig at bahagyang tumawa. Nainis siya at nagtanong kung darating ba lahat ng 1-0 masasamang babae, tumatangging maging tagapamagitan. Sinabihan niya itong magpahinga at ipinaalam na may isang nagngangalang Muyan na nasa malapit at gustong makipagkita sa kanila. Nagulat ang ating bida sa balita at sumigaw na sa wakas ay nagpasya na ring magpakita ang lalaki. Sa isang flashback, naaalala niya na nawalan ng pag-asa si Muyon noong magulong panahon at nawala na mula noon. Ipinapakita sa isa pang alaala silang tatlo na magkakasama sa paaralan, masaya bilang ang last bus trio. Sinabi niyang nasa bahay siya ng ating bida, at tumakbo si Chen para subukan ang kakayahan ng kanyang kaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Lin Wei, sumisigaw na hindi pa siya tapos magsalita, ngunit malayo na ang ating bida. Mag-isa sa opisina, itinuro ng babae ang pinto, dahil hindi niya ito nabalaan sa tamang oras. May alanganing ngiti, ibinunyag niyang kasalukuyang may ilang problema si Muyan. Samantala, lumilipad ang ating bida sa napakabilis, minumura ang kanyang kaibigan sa pag-iwan sa kanila. May masayang ngiti, nangako siyang bubugbugin niya ng husto ang lalaki para mailabas ang lahat ng kanyang galit. Pagdating sa bahay, sumigaw siya para tawagin si Muyan, ngunit sinalubong ng isang higanteng puting espiritu ng tigre. Matapos mapalipad, nakarating ang ating bida sa kanyang bahay, na nasa isang napakaliblib na bangin. Tumigil siya sa harap ng pinto, ngunit nakaramdam ng kakaiba dahil masyadong tahimik ang bahay. Kaya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para sumilip sa loob at tingnan kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad sa pasilyo, nakarinig ang ating bida ng ingay at nagtanong kung sino ang gumagapang doon. Pagkatapos ay nakarinig siya ng isa pang kakaibang tunog at nagsimulang isipin na baka multo ito sa kanyang bahay. Ngunit sa kanyang pagkagulat, natagpuan niya ang isang babaeng may puting buhok sa sopa na lubos na nakatuon sa paglalaro ng video game. Lumapit si Chen sa kanya na lubos na nalilito dahil wala siyang ideya kung sino ang babaeng ito. Hindi man lang siya napansin ng babae, ganap na nakatuon sa pagtalo sa boss ng laro. Tinanong niya kung sino siya at nasaan ang kanyang kaibigang si Muyan na dapat ay naroroon. Nang marinig ang tanong, sa wakas ay ibinaba ng babae ang video game controller para sumagot. Inilingon niya ang kanyang ulo at nagsimulang magsalita,
Ngunit tila medyo nahihiya at nasabi lang na ako'y nang biglang nagkaroon ng realisasyon ang ating bida at itinuro siya, tinatanong kung siya ba ang girlfriend ni Muyan. Hindi man lang naghintay ng sagot, binabati na niya ito bilang hipag at muling nagtanong kung saan nagpunta ang kanyang kaibigan. Tiningnan siya ng babae nang may seryosong ekspresyon at naghanda upang sa wakas ay magbigay ng kumpletong sagot. Ngunit pinutol siya ng ating bida, nagsimulang magsismis kung paano niya nakuha ang isang sikat na lalaki. At nagsimula siyang tumawa tungkol dito. Gayunpaman, tiningnan siya ng babae ng seryoso at ibinunyag na siya ang tunay na si Muyon, ang kaibigan na kanyang hinahanap. Humagalpak siya ng tawa at hindi naniwala sa kanya, iniisip na isa lang itong malaking pagkakataon sa mga pangalan. Pero para patunayan ito, ibinunyag niya na bago ang isang exam, itinago niya ang Minions comics sa punda ng unan niya. Namutla ang ating bida at nagtaka kung paano nasabi ng kaibigan niya sa kanya ang ganoong nakakahiyang sikreto. Nagpatuloy siya sa paglista ng kanyang mga baho, tulad ng paraan ng kanyang pangingulangot at ang gusto niya sa itim na pantyhose. Inilantad pa ng babae ang kanyang mga tasting games at ilang napakapribadong detalye tungkol sa kanyang mga pantasya sa gabi. Dahil sa desperasyon, tumakbo ang ating bida at sumigaw na itigil na niya ang pagbubunyag ng kanyang mga sikreto. Habang nakaunat ang mga kamay, nagmakaawa siyang huwag na siyang magsalita pa, habang nagpapanik at nawawala sa sarili. Gayunpaman, kalmadong inulit ng babaeng may puting buhok na siya ang Muyan na kilala niya. Nang marinig ang kumpirmasyon, ang mukha ng ating bida ay naging maskara ng purong takot at hindi makapaniwala. Napakalaki ng gulat na tila isang higanting alon ang lumamon sa bahay na nagpapakita ng tindi ng kanyang takot. Hindi makapaniwala sa narinig, hinawakan ni Chen ang babae sa balikat dahil kailangan niya ng mga sagot ngayon din. Lubos na lit, niyugyug niya ito at tinanong kung paano siya naging ganito. Habang nakatingin sa kanyang mga mata, naghintay siya ng paliwanag at sa wakas ay nagsimulang magsalita ang babae tungkol sa nangyari. Pagkatapos ay itinuro ng ating bida at inakusahan ang evolutionary sword art bilang isang lihim na manual para maging babae. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya, pulang-pula ang mukha dahil sa kakaibang sitwasyon. Pagkatapos ay yumuko si Chen para tingnan mabuti, sinusubukan pa ring iproseso ang kanyang nakikita. Gulat ang mukha, itinuro niya at tinanong kung tinagpas ba talaga niya ang lahat para magbago. Dahil hindi makapaniwala, sinubukan pa ng ating bida na sumilip para masigurong wala nang natira. Bigla siyang naging emosyonal at may luha sa kanyang mga mata. Sinabi niyang ang sakripisyo nito para sa kapayapaan ay tunay na dakila. Pero pinutol siya agad ni Muyan, sinabihan siyang itigil na ang kanyang mga kakatwang pantasya. Pinagalitan din niya ito dahil sa kakaibang galaw ng kamay nito habang hinihimas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumayo ang ating bida at tumalikod, sinusubukang itago ang kanyang hiya at kumalma ng kaunti. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Muyan, sinasabing ang delikadong yugto ng kanyang sining ay ang muling pagbuo ng katawan at isipan. Nagpatuloy siya, ibinunyag na nagkaroon ng aksidente at ginulo ng kanyang mga panloob na demonyo ang kanyang konsentrasyon. Dahil sa lahat ng iyon, kahit na nalagpasan niya ang proseso, naging ganito siya ngayon. Naging sobrang awkward at nahiya ang ating bida habang tinitingnan ang bagong anyo ng kanyang kaibigan. Sinusubukan ni Chen na iproseso ang lahat ng impormasyong katatanggap lang niya ng sabay-sabay. Sa huli, nainis siya at nagreklamo na nangako silang magiging magbro habang buhay at naging babae pa ito nang wala siyang alam. May mapaglarong ngiti, inalok ni Muyan na hayaan siyang makaramdam ng sarap ngayong halos magkapatid na sila. Pagkatapos ay lumapit siya at tinukso ito, kaya't ang ating bida ay tuluyang na corner sa sopa. Habang dumudugo ang ilong, pumayag si Chen sa lahat, desperadong sinusubukang makalayo sa kanya. Ang kanyang iina reaksyon, kasama na ang sipon, ay nagpapakita kung gaano siya kadesperado sa sandaling iyon. Tinignan siya ni Muyan na may ekspresyong hindi pagsang-ayon, hindi natutuwa sa ugali ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tumayo ang ating bida at umiling, mariing itinatanggi ang lahat. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na siya ay tapat at hindi sasamantalahin ang sitwasyon, ngunit malakas ang tukso. May masamang ngiti, itinuro niya ang kanyang daliri, matapos makaisip ng isang napakatalino at masamang ideya. Sumugod siya sa kanya, sinasabing kung maaari niyang pagmasdan at tuklasin ang mga kababalaghan ng kanyang bagong katawan, ayos lang ang lahat. Pero pinigilan siya ng paa nito sa kanyang mukha. Duguan ng ilong, tumayo siya habang tumatawa ito at sinasabing siya pa rin ang dating manyak. Galit na galit at hiyang-hiya, sinigawan niya ito, tinatanong kung ano ang nakakatawa sa buong sitwasyon. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at nagtanong kung saan siya napunta sa loob ng mga taong ito at bakit ngayon lang siya bumalik. Inamin ng ating bida na inakala pa niyang namatay na ito at gagawa na sana niya ng libingan. Tinignan siya ni Muyan nang may malungkot na tingin, tila nagtatago ng isang seryosong dahilan sa likod ng kanyang pagkawala. May pag-iingat, ipinaliwanag ni Muyan na natrap siya sa White Emperor City dahil sa isang komplikadong problema. Pagkatapos ay inulit ng ating bida ang pangalan ng lugar, dahil tila may naalala siyang isang mahalagang bagay.
Pagkatapos ay sinabi niyang may narinig siyang tsismis tungkol sa isang misteryoso at napakagaling na babaeng eskrimador na nagpakita roon. Itong tinatawag na Sword Immortal, binantayan ang lungsod ng mag-isa, pero palaging tinatakpan ang kanyang mukha, kaya naging sikat. May mapanlinlang na ngiti, itinuro ng ating bida at tinanong kung ang taong iyon ay siya sa buong panahon. Nagulat si Muyan at nagtaka kung kailan siya nagkaroon ng ganoong kabunggahang palayaw. Pagkatapos ay tinukso siya ng ating bida, sinasabing hindi siya makabalik dahil sa dami ng kanyang manliligaw. Pero sinabihan niya itong itigil ang kanyang malikot na imahinasyon at ibinunyag na maseryoso ang totoong dahilan. May nag-aalalang ekspresyon, sinabi niyang may isang bagay na nakakatakot sa ilalim ng lungsod at hindi na niya ito kayang pigilan pa. Nagulat ang ating bida at hinawakan siya dahil ang lakas niya ay maihahambing sa kanya at sa isa zero lethal weapons. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, ipinapakitang nandyan siya para tumulong sa anumang kailangan. Medyo nataranta ang babae sa kanyang paghawak, ngunit tila gumaan ang loob na may tulong ng kanyang kaibigan. Dahil sabik sa pagkakataong makipaglaban, hinila siya ng ating bida at sinabihang dalhin siya sa lokasyon. Nang hindi na nagsasayang pa ng oras, lumipad ang ating bida sa napakabilis na tulin patungo sa kanyang destinasyon. Sa likuran niya, sumasabay si Muyan at silang dalawa ay magkasamang tumungo upang harapin ang bagong banta. Habang lumilipad sila sa kalangitan, tiningnan ni Muyan ang ating bida ng may ngiti at sinabing hindi pa rin ito nagbabago at napakahina pa ring umarte.